Yo NBA fans! Napakatindi nitong si Anthony Edwards. Ang lupit ng naging performance. Napakatapang pat nakikipagsabayan kay LeBron. Pag-usapan natin yan, kaya huwag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! Maganda ang naging simula sa Game 4 ng dalawang teams na to. First quarter pa lang ay gumawa na agad itong si Julius Randle ng 13 points. This one back goes down. Randle goes right at Hayes, using his strength and banks it home. More aggressive, I think, here in this first quarter than he was in games 1 and 2. Looking to help a little bit on Randle. Randle falling away. Jumper's good. Vanderbilt thought he pushed off. Randle again goes right to the rim and finishes. Para naman dito sa Lakers ay meron ding 13 points itong si Luka Doncic. Nagdagdag naman si LeBron dyan ng kanyang 9 points. From the field. Randle's got 3 of those. Doncic inside. Layup is good. Look. Randle's had 20 plus in both games 2 and 3. Doncic inside. McDaniels just overpowers him down low. Quite the history. Lisa, thank you. Doncic gets inside the crate. James in the corner, falling away. That's good. Lorenzo gets up into him. James Powers goes in strong, reverse banks Tigit it. nga ang first quarter natin at apat lang ang kalamangan ng Lakers dito, 32-28. Second quarter natin ay naging maganda ang sagutan ng mga star players ng pagkabilang team na to. Doncic, long three-pointer, that's good. Back out Randle, another three-pointer, that's good. Back within one. Doncic tries again. Same spot. Taking 6 shots here in the first half. He's got 9 points. Gets inside, draws the foul. Count it, and 1. Feed here in the first half. Doncic finds some room. 40 of the 52 Laker points. Edwards drives. Inside for the first half. The Timberwolves as a team 16. Edwards in and out on an outlet. Edwards, razzle-dazzle, inside, layup, banks it in! Napakainit ng laban. Tabla ang score dito, pero bago matapos ang second quarter, isang magandang step back 3 ang ibibitaw ni Julius Randle. Timberwolves up by 3 bago pumasok ang second half. Mababawi naman agad yan ng Lakers sa dalawang magkasunod na 3 pagpasok ng third quarter. 4 on the 24, Reeves tries again, Reeves hits! Pero dito matitigil agad ang momentum nila sa isang napakagandang block ni Conley. Tapal si LeBron. At dyan nga magsisimula ang arangkada nitong Minnesota. Gets inside, he's still down. McDaniels gonna get a wide open 3 this side, that's good! Julius Randle comes out with it. Grabe rin dun si Randle, parang may galit sa Lakers. Dito nga't gigil na gigil. Pero hindi sapat ang gigil niya. Dahil simula nun ay babanat na ang big 3 ng Lakers. Dito nga ay matatambakan na tong Wolves. James spins inside, layup is good, and the foul. Smith, that's a good play on, please. With all the stuff going on out there, Doncic hand in his face. 4.5 minutes to go before the T-Wolves made the big play. We got a long time before that as Reeves goes back up top to Reeves. Reeves on the drive, shot clock winding down, scoop layup, all great footwork. At nakalamang na nga dito ng Lakers ang 10. 94-84 ang score. Pero pagpasok ng fourth quarter ay buburahin niya ni Edwards. Dito nga at take over na. Papatunayan kung bakit siya ang next phase of the league. Hachimura once again switched up on Edwards. Leans in, little sidestep, knocks it in. Edwards puts up a 3. It's good for the Edwards once again. Sinamahan pa siya ng napakalaso na si Naz Reid. Ito ang pinakalaso na player ng Wolves. Mamaw din kasi. Finds Naz Reid, 3-pointer, puts it in, 2-point game. Right now, that's happening for the Lakers. Reid for 3, Naz Reid responds. At isang magandang end-one play mula kay DiVincenzo. Dito nga ay nakuha na ng Timberwolves ang kanilang largest lead of the game. Lamang sila ng 4 pero hindi pa sumusuko ang Lakers. Reeves with that 3. Under 2 minutes left, nagsiset ng play si DiVincenzo. Isang give and go play ang gagawin nila. Pero dito hindi pwede yan kay LeBron. What a block from LeBron.
Wale, 40 years old, hapit pa rin sa playoffs. Dahil sa depensa nga yan ay makakatira ng 13 DFS. Bang! Lamang ang Lakers ang dalawa. Wala pang score si LeBron dito sa fourth quarter, pero bumabawi naman siya sa napakagandang depensa at napigil na naman niya ang Minnesota. Ang kaso lang ibibitaw to ng napakalayong tres. Hindi magandang desisyon yan, lalo pat hindi pa pumapasok ang tira niya. Madadali tuloy sila dito. Naiiwang mag-isa si McDaniels. Na-foul pa ni Reeves. Inako po. At pumasok nga ang free throw ni McDaniels. Lamang ulit tuloy ang Timberwolves ng isa. May chance pa sana kaso crucial turnover ni LeBron. Ano ba naman yan? Ilang segundo na lang natitira. Dito matatawagan ng out of bounds si Edwards. Pero nahawakan daw siya ni LeBron. Foul daw kaya challenge nila. At sa replay nga makikita na na-foul siya ni LeBron. Hinampas pala siya. Kaya naman pala siya nadulas. Dahil nga dyan ititira siya ng 2 free throw na pareho naman niyang maipapasok. 3 na kalamangan nila pero may ilang segundo pang natitira. May chance pa itong Lakers pero wala na silang timeout. Ito at ibababa ang bola, Luka Doncic. Binabantayan siya dito ni McDaniels. Pero napakaganda na naging depensa dito ng Timberwolves. Tumira ang Big 3. Nakapitaw si Austin Reeves pero nawalan. At dyan nga nagtatapos ang laro. Score natin 116-113. Mukhang mapapaga ang bakasyon ng dalawang to. Pero napakaganda sana ang laro ni Luka Doncic with 38 points. Pero nabitin lang siya ng konti eh. Hapit din kasi si Edwards. Nakagawa rin kasi to ng 43 points with 9 rebounds and 6 assists. What an overall performance. Naghalimaw sa home court. At 3-1 na nga ang score natin sa seryeng to. Goodbye LeBron and Luka na ba? Pero kayo, ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba ay kaya ulit gawin ni LeBron ang legendary comeback niya from 3-1? O matutupad na ba ni Anthony Edwards na makabawi kay Luka? At may laglag si LeBron James sa playoffs? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.